Tanong sa mga matatagal na welder, bakit mas mahalaga ang attitude? Yan ang comment ng isa sa mga viewers natin, mga kabakal. So sa inyong sariling opinyon, agree ba kayo sa sinabi niya? At sa tingin nyo rin ba, bakit nga ba mahalaga ang attitude, lalong-lalo na sa trabaho? Para naman sa akin, ito ang masasabi ko. Pag sinabi nating attitude, andito na yung pag-uugali, kilos or galaw, sariling palagay o pag-iisip, at kasali na rin siguro dito yung self-expression and reaction ng isang tao. At nahahati ko naman ito sa dalawang klase. Ito ang positive attitude at negative attitude. At sa tingin ko, ang sinasabi dito ni Idol is yung positive attitude ng isang manggagawa sa trabaho. So para naman sa akin, mahalaga talaga ang positive attitude sa trabaho. At para mas maliwanag, magbibigay ako ng ilang mga halimbawa or scenario para mas maintindihan ng iba ang side ko o sarili kong paliwanag ukol dito. So una, kapag may positive attitude yung tao, kahit medyo nahihirapan yan dahil wala pa siyang masyado alam or limitado pa ang kaalaman sa trabaho, magtitiis yan. Hindi yan agad susuko. Magtsatsaga at mas lalong magsusumikap pa yan hanggang sa siya ay matuto. Pangalawa, kapag inatasan or binigyan ng gagawin o trabaho, hindi yan agad magrereklamo. Sumusunod agad yan, lalo na kung alam niyang kaya naman. Or kung hindi man kaya, nagpapaliwanag ng maayos kung bakit. Hindi tulad ng mga negative attitude na kapag may inutos ay nakasimangot agad o nagdadabog, kumikilos na parang tinatamad, mareklamo o siya pa ang galit kung inutusan. Pangatlo, kapag alam niyang may dapat gagawin or may ginagawa ang mga kasama niya na alam naman niyang makakatulong siya, nagkukusa na siyang tumulong. Hindi gaya ng iba na kahit nahihirapan na yung mga kasama ay wala siyang pakialam or walang kusang tumulong or gumalaw para gawin yung trabaho. Pang-apat, kahit may alam na siya sa trabaho, hindi siya ganun nagyayabang. Nagtatrabaho lang yan ng maayos. Nirirespeto ang mga kasamahang wala pang masyadong alam sa trabaho at may ilan din na imbes pagtawanan or yabangan ang mga kasama ay tinuturuan na lang niya ang mga ito para matuto naman. Hindi tulad ng iba na dahil may alam na sa trabaho ay mayabang na. Yung kung makapag-utos, kala mo kung sino or feeling boss. Yung halos wala na siya respeto lalo na sa mga nasa baba niya or dahil may alam na siya kaya tamad na siya sa trabaho at inaasa na lang sa iba ang trabaho niya. Or meron din naman yung wala naman siya alam sa trabaho or limitado lang ang alam sa trabaho pero dahil may kapit siya or para siyang linta na laging nakadikit sa nakatataas or may mataas na posisyon sa kumpanya kaya may ganun siyang negative attitude. At ang panghuli ko sa positive attitude, yung may alam man sa trabaho o wala pero marunong makisama, marunong tumulong at marunong makibagay sa mga kasamahan. Kapag may positive attitude tayo sa trabaho, nagiging magaan ang trabaho kahit mahirap. Nagiging masaya at maganda ang samahan sa trabaho kahit nahihirapan. At masaya ding pumasok araw-araw sa trabaho kapag nagkakasundo na parang magkakaibigan or magkabarkada lang tayong magkakasama sa trabaho. Yun bang may malasakit sa kasamahan or pagmamahal sa kasamahan bilang kaibigan? At ang pinaka-importante sa lahat, hindi siya sip-sip or traidor sa kasamahan. Same goes naman sa mga namumuno or mga leader or sabihin na nating may mga posisyon sa kumpanya. Kung may mga positive attitude din sila, gaya ng malasakit sa mga tao nila, marunong din silang makisama, tinatrato ang mga tauhan nila ng may respeto at pantay-pantay, kapag ganyan ang kanilang pamumuno, asahan nila. Sigurado, magkakaroon sila ng tapat, mapagkakatiwalaan at maaasahang mga tao. Pero kung ang mga namumuno naman ay mga abusado, may kinikilingan, walang respeto sa mas mababa sa kanila, unjust and unfair sa mga tao nila, asahan naman nila, walang magtatagal na tauhan nila at siguradong wala ding magmamalasakit sa kanila at sa kumpanya na pinamumunuan nila. Tandaan na sa trabaho, mahalaga talaga dito ang positive attitude. Kabilang na dito ang magandang pakikisama at pakikitungo sa kasamahan, pagtutulungan at respeto sa kapwa manggagawa para magkaroon ng maayos, maganda at masayang samahan na nagre-resulta naman sa maayos at ligtas na pagtatrabaho. Which is kabaliktaran naman sa negative attitude na nagdudulot ng hindi magandang samahan ng mga manggagawa. Dito nagsisimula ang away, gulo at hindi pagkakaintindihan, kaya ang resulta naaapektuhan na rin ang trabaho. So, yan ang sagot ko sa tanong ni Idol. At bago naman ako magpaalam, shoutout muna kina Mr. Leo Prudenciado Marahay, Mr. Gloria Garcia, Mr. Randy Takang Floren, at sa dati kong foreman fitter na si Mr. Campo Riley. Salamat ulit sa panonood. See you next time. Bye!